Hello po mga kapatid, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, anumang oras po nakakarating at makakarating po sa inyo ang live po na ito. Mga kapatid, muli, ang pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan mula sa ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid, ang maghari sa ating mga puso. Gusto ko lang pong muling talakayin yung pong pinagsasabi ni Daniel Rason, mga kapatid, dito po sa Thanksgiving po nila, mga kapatid. Salbahe daw po ako. Hello. Bago mo sabihin na salbahe ako, tanungin mo muna. Tanungin mo muna ang budhi mo. Tanungin mo muna lahat ng mga nakapaligid sa'yo. Kung salbahe nga ba talaga ako. Nagbabata daw, kasi gumagawa ng masama. Yung sa sinasabi ni San Pedro, sa aklat ni San Pedro. Wala daw kapurihan pagka nagbabata kasi gumagawa ng masama. Yes, wala naman talagang kapurihan yun. Na kaya ka tinatampal, kaya ka nagbabata, kasi gumagawa ka ng masama. Kaya nga tiniis ko 20 plus years na ginagawan ako ng masama ng iyong mga magulang, Daniel Rason. Tapos, ngayon nagsalita ako pa yung masama. Sasabihin mo, Daniel Rason, na wala kayong ginawang masama sa akin, walang ginawang masama sa akin. Ikaw, Daniel Rason, alam na alam mo yan sa sarili mo na meron kang ginawang masama sa akin. Kaya tignan mo, napahiya ka sa iyong kapatid. 'Di ba? Pinagmalaki mo pa sa kapatid mo kay Sis Lisel Kapulong, na pinagalitan ko yan si Badong. Kahapon pinagalitan ko yan si Badong. Kuya, bakit? Nagtaka si Lisel. Kuya, bakit? Paano? Pinagsabihan ko na binabalikan lang niya tayo pagka wala na siyang pera, pagka nakapag-ipon siya. Nilalayasan niya tayo. Kuya, hindi totoo yan. Matagal namin kasama si Badong. Bigyan mo yan, hindi mo bigyan yan. Pareho lang ang ginagawa niyan. Masaya yan sa ginagawa niya. Di napahiya ka. Pahiyang-pahiya ka, Daniel Rason. Kapatid mo na yon. Tapos ngayon, nananahimik ako dito. Lumayo na nga ako sa ginawa na hindi ko na maatin yung ginagawa ng magulang mo Wala na si Brad Eli, magtatanggol sa amin Dapat sana ikaw yung aasahan namin na magtatanggol sa amin. Pero ginawa mo ba, Daniel Rason? Tapos ikaw ngayon ang magpi-play victim? Hello, sabi nga ni Sneaky. Hello. Alam mo Daniel Rason, lalo ka lang napapahiya ngayon. Etong kapatid na kasama ko, kinakasangkapan mo, di ba? Ayan, kinausap ko yung amo ko kanina. Ayoko sanang sabihin ito. Daniel Rason. Ayun, sabi niya, walang makakapagpaalis sa'yo dito sa poder ko. Kahit mga anak ko, wala silang pakialam, wala silang karapatan dito sa negosyo ko. Sabi ng boss ko. Umahagulgul ako kanina sa boss ko. Sabi ko magre-resign na ako. Kaya alam mo, Daniel Rason, kahit anong gawin mo, wala. Itong last resort mo, itong kasama ko dito, alam mo, sa totoo lang naawa ako. Alam mo, sinabi ko na sinisiraan ako at merong death na merong pagbabanta sa buhay ko. Yung leader namin sa church namin dati, sabi kong ganyan. Di ka nila pwedeng galawin dito. Sabi ng boss ko, akong bahala sa'yo. Nakaramdam ako ng lingap ng Panginoon kanina.
Kaya alam nyo po mga kapatid, talaga pong mas napapatunayan ko ngayon na merong Diyos na kakampi. Kakampi namin. Kakampi natin mga kapatid. Sinabi ko na yung mga pinagpo-post nung kasama ko dito, ipo-post ko rin po 'yon mga kapatid, wag po kayong mag-alala. Sabi ng boss ko, pag hindi siya siya ang papalayasin ko dito. Yan po ang sinabi ng boss ko. Kaya wag mong pakinggan yung mga pinagsasabi niya. Sabi ng boss ko. Alam niyo po mga kapatid, nakahanda na ako kanina. Mag-i-impake na nga ako eh. Actually, meron na akong resignation message sa boss ko. Kaya alam niyo po mga kapatid, itong si Daniel Rason, sabi ko nga po sa inyo, bukas makalawa, bagsak na po yan mga kapatid. Bagsak na po yan. Salamat po sa Diyos mga kapatid sa Italy, yung pong mga kapatid na kanina pa po nagme-message sa akin. Mga kapatid, salamat po sa inyo pong concern sa akin. At itong kapatid na si Brad Art, sabi niya, welcome ka dito sa bahay ko sa France po. Salamat po sa Diyos, Brad Art. Ramdam ko po yung inyo pong mga pagmamalasakit mga kapatid. Kasi nakita naman po ng boss ko na yung concern ko po dito sa negosyo po niya. I am working beyond my job description. Tapos, sisiraan ako nitong kasama ko na wala daw akong ginagawa, tamad daw ako. Alam niyo po mga kapatid, hindi nila mapapaniwala ang boss ko. Bakit? Pagka po marami kaming bisita hanggang madaling araw po ang trabaho ko, hindi po ako nagrereklamo. Matatapos ako 1:00. Ayoko po kasi ng papalpak, mapapahiya yung boss ko sa mga guest namin. Tapos magigising ako 4:00. Ba't ang aga mong gumigising, sabi ng boss ko? Ayoko po kasing mapahiya kayo sa mga guest po natin. Kaya nakita po ng boss ko po yung pagmamalasakit po. Pagmamalasakit ko po. Kaya yun po mga kapatid ang masasabi ko lang. Salamat po sa Diyos mga kapatid. Doon po sa na naniniwala na sinisiraan ko itong kasama ko. Hindi po mga kapatid. Siya po ang naninira sa akin, mga kapatid. Alam na alam ko naman po na kinakasangkapan po siya. Di ko nga alam kung magkano ang ang ipinangako sa kanya. Di ko po alam yon. O baka pinangakuan siya ng kaligtasan. Kaya ako po mga kapatid, ang masasabi ko lang po sa inyo, nasa sa inyo po yan mga kapatid, lalo na dun sa Sis Erlinda Valerio na nagsasabing kampun daw ako ni Satanas. Mag-ano ka lang Sis Erlinda, mag-obserba ka. Baka yung ipinagtatanggol mo, yan pala ang kampo ni Satanas. Pero definitely, hindi ako ang kampo ni Satanas. Yan lang ang masasabi ko. Napatunayan ko yan, mga kapatid. Bakit? Ako na nga itong inapi. Hindi ba, Daniel Rason, bawal sa isang lalaki, manggagawa man, miyembro, bawal sa isang lalaki o sa isang babae na binata at dalaga na maghawak ng kamay? What more yung papatungan mo yung dalaga? Hindi ba totoo, Daniel Rason, na pinatungan mo yung dalaga sa loob ng kotse, Daniel Rason?
Ngayon, noong nakita mo, nakilala mo yung pokpok mong japayuking asawa, baka sasabihin nung ba't ka nagsasalita ng pokpok? Biblical po yun eh. Nakalagay po sa Biblia, patutot. Si Ohola at Oholiba na mga patutot. Biblical po yun, mga kapatid. Hindi ba totoo, Arlene Rason, na pokpok ka at japayuki ka? Hindi ba totoo na mabenta ka sa mga suki mong yakuza? Kaya ka nga, ayan anak mo si Arigel, magmamali-malinis kayo ngayon sa mga kapatid. Tapos ako yung sasabihin yung kawawa naman. Gago, Daniel Rason. Ulul ka, Daniel Rason. Putang ina mo ka. Yan ang masasabi ko sa'yo. Putang ina mo ka, Daniel Rason. At putang ina mo, ang nanay mo. Bakit? Baka sabihin na, nagmumura si Badong. Hindi po, biblical po lahat yan, mga kapatid. Mas matindi po ang pinagsasabi ng aking Panginoong Hesukristo. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ngayon, nasasaktan kayo? Dahil yan ang totoo, mga kapatid. Masakit tanggapin yung katotohanan. Pero yan ang katotohanan. Sabi nga sa Biblia, the truth shall set you free. Yan po ang makakapagpalaya sa ating lahat, mga kapatid. Yung katotohanan. Hindi ba totoo na nagtanan kayo? Bet Rason at Dan Rason, kinukwento nga yan, di ba? Nagtanan kayo, kaya nga nasuspindi kayo eh. Ayan yung anak ninyo, bunga ng kalandian ni Bet Rason. Ayan. Yung binhi ninyo, binhi ni Satanas. Ayan si Daniel Rason, binhi ni Satanas. Bakit hindi magkaroon ng sariling anak? Biological child. Si Daniel Rason, ayaw ng Diyos. Dahil binhi ni Satanas yung daladalang binhi nung dalawa na yon. Ngayon, saan nyo dinala yung property ng iglesia? Bakit nakapangalan 80% kay Arlene Rason? Ipaliwanag ninyo yan sa mga kapatid. Ngayon, papayag kayo, mga kapatid, na ginagago na kayo, harap-harapan. Nandyan na nagdudumilat na, mga kapatid, ang lahat ng mga ebidensya. Kahit saan ka pumunta, sa abroad, sa Pilipinas, kahit saang lokal, mga kapatid, walang katigil-tigil ang mga patarget. Walang katigil-tigil ang mga lambingan na Brad, pwede po maglambing. Kasi po meron pong ganito. Tapos, magmamali-malinis ka. Hindi ba totoo, Daniel Rason, na yung kapatid mong bunso, naging drug addict? Considering the fact na magkakasama na kayo sa bahay. Bakit siya naging drug addict? Ibig sabihin, hindi ka marunong mamahala ng iyong sariling sambahayan, Daniel Rason. Nasa Pilipinas tayo nun, di ba? Magkakasama tayo nun, di ba? Sa isang bahay sa La Vista, sa Badjao 6, La Vista. Sa likod ng Ateneo de Manila University. At sabi nga ni Joey, Kuya, alam mo, ayoko nakikita si Ate Apple. Kasi kamukha siya nung isang babaeng binayaran ko. Hindi ba totoo na nagkasino din siya at marami pang kalayawang pinagagawa niya? Tapos, didepensahan mo siya, ipagtatanggol mo siya doon sa mga panabong na manok. Nasasabihin mo, hindi naman siya nagsasabong. Hindi ba totoo
na anyo pa lang ng masama, dapat nang layuan. Bakit pati ikaw nakikihimas-himas? Hindi ba totoo, Daniel Rason, na itong tatay mo babaero? Alam mo yan. May testigo dyan. Tanungin nyo si Sis Marita Takeda Karisma. Tanungin nyo yung demonyong Rhea Sasondoncillo. Hindi ba, Rhea Sasondoncillo, patay na patay ka dyan sa kuya mo? Naluwa ang mata. Bakit? May lihim kang pagnanasa sa kanya. Kaya kahit alam mo yung mga kababuyan, kademonyuhan na pinaggagawa ni Daniel Rason, okay lang sa'yo. Bakit? Kasi meron kang lihim na pagnanasa. Sorry ka na lang, hindi kanya type. Kasi mukha kang hindi naman, sabi nga ni Brad Danny Navales, hindi naman sa panlalait, parang panutsang naupuan ng pison. Ganun yung mo. Ayoko sanang laitin ka eh. Pero, para sabihin mo sa akin, Rhea Sasondoncillo, na ako naghahanap ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Hello? Tapos, ako ngayon yung nananahimik. Sasabihin mo na, 'di ba sabi mo sa pasalamat ninyo na gumanti ka na masama eh. Paano ako gumanti ng masama? Lumayo nga ako, nagpakalayo-layo nga ako eh. Ang daming ginawang masama ng magulang mo sa akin. Tanungin nyo lahat ng mga nakasama sa Brazil kung hindi sila nakaranas ng pangmamalupit ng nanay ni Daniel Rason at ng tatay niya. Real talk lang. Ganyan si Brad Ellie eh, real talk. Nasaan ngayon yung programa mong Get It Straight with Daniel Rason, bawal ang pikon? Bakit hindi mo gamitin iyang programa mo dyan sa sa pasalamat? Ba't mo tinanggal yung consultation? Hindi ba totoo na kaya mo tinanggal ang consultation dahil hindi mo kayang lutasin ang problema ng mga kapatid sa harap ng kapatiran? Bakit? Wala kang Espiritu Santo at wala kang alam. Bobo ka, Daniel Rason. Napakabobo mo eh. Biruin mo, hindi mo na inisip what will be the circumstances if I will going to tell the brethren that they should or they need to block J.R. Badong. What will be the repercussion? What will be the cause? What will be the effect if I will tell the brethren that they have to block Brother J.R. Badong and they should listen to what we will tell them about him? Ayan, napakabobo mo. And the effect is irreversible. Ayan na, napakarami na ngayon naglalayasan. Sa Europe lang, dito lang sa Europe. Sa Pilipinas, sa Japan, kagabi, meron akong kausap na kapatid. Nagchat-chat siya. Sabi ko, sis, tawag ka na lang po. Kasi nakakahilong Nag-usap kami. Ayun. Pinaliwanag ko sa kanya. Alam mo, Daniel Rason, napakasama ng budhi mo para utusan yung mga kapatid na mapuot sa kapwa kapatid. Alam niyo po, sabi sa Biblia, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao.
Ito po, nakasulat na malinaw sa unang 1:3:15. Sabi ng Biblia, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Ayan ang tinuturo mo ngayon sa mga kapatid ni Rason. Mapuot sa mga kapatid. Mapuot mismo sa kanilang mga pamilya. Basta pagka ang isang kapatid nagtanong, merong duda, block nyo na agad. Saan ka ngayon nakakita ng mangangaral na nagpapakilalang sa Diyos, na nagtuturo na mapuot sa mga kapatid? Meron nga, biruin mo yung nag-message sa akin, bro, alam mo ba, kinausap nila yung mag-ina ko na ipinatatakwil ako doon sa mag-ina ko. Buti na lang, brother, hindi po naniwala yung mag-ina ko. Kung hindi, watak yung pamilya namin ngayon. Alam niyo po mga kapatid, kaya ako naaawa doon sa kapatid na Brad Mike Nabong. Kasi po siniraan po siya doon sa kanyang asawa na si Beth Nabong sa lokal ng Gatchawin sa Arayat, Pampanga. Nadistino po ako doon sa lokal po nila. Matutuwid po yung mga kapatid doon. Meron nga pong kapatid po doon unang destino ko po doon meron po siyang binigay na isang box ng hopya. Tapos merong sobra, hindi ko po tinanggap. Kasi bilin po sa amin ni Brother Elion sa mga manggagawa. Huwag kayong basta-basta tatanggap ng kung anumang ibibigay ng kapatid sa inyo. Huwag kayong basta-basta kakain ng pagkain na iniaalok ng mga kapatid o kahit na sino sa inyo. Tinandaan ko po yun noong bago pa lang kaming nagmamanggagawa. Pero late, during the latter days of Brother Eli, meron pong paksa na pagka pinakain ka, kumain ka para magkaroon sila ng pag-asa sa kaligtasan. Sabi ni Brother Eli. So, bakit ko po nabanggit yon mga kapatid? Tapos ni-report ako nung kapatid na dun sa district office namin, ba't hindi ko daw tinanggap yung Sabi ko, di ba bili ni Brother Eli yun sa atin? Tapos sabi ng mga kasamang manggagawa, ganun talaga doon yung kapatid na yun, panata niya na yun. Na lahat ng didestino, bibigyan niya kung anong po pwede niyang maibigay. Mas malaki nga magbigay yun noong may kaya-kaya pa yun, sabing ganyan. Ngayon, kahit na papaano nakakaraos sila, maabutan man lang kahit magkano yung para hindi maano yung panata ng kapatid. Kaya, wag mo kunin mo, tanggapin mo kasi panata ng kapatid yun. Sabi nung mga kasamang manggagawa. So, yun, kinuha ko na. And, yung kinukuha ko, pag binibigay sa akin, inuhulog ko sa kahon. Kaya, alam nyo po mga kapatid, alam ko merong mga nanonood sa akin na mga kapatid dyan sa Arayat, Pampanga. Mga kapatid, sana po kung kilala nyo si Beth Nabong, kausapin nyo po. Sana bigyan niya ng puwang na kausapin yung kanyang asawa, si Brad Mike Nabong. Biruin mo, hindi na kayo naawa, Albert Reyes. Hindi na kayo naawa, Albert Sibug. Pareho pa kayong Albert Pareho pa kayong demonyo. Hindi ba totoo, Albert Reyes? Hindi ba totoo, Albert Sibug? Pakinabang lang naman ang gusto nyo sa mga kapatid Sige, magsalita kayo at ipupukol ko sa inyo ang dapat kong ipukol. Magsalita lang kayo, meron lang akong marinig na makarating sa akin. Naku, sasabihin ko ang dapat kong sabihin.
Kaya winawarningan kita, Albert Reyes. Naku, maniwala ka sa akin. Marami akong alam sa'yo. Marami akong alam sa pamilya mo. Ikaw, Albert Sibug. Ang dami mong utang dyan sa ano pa lang sa Arayat Nagbabayad ka ba ng utang mo? Tapos kayo ngayon ang maliligtas? Shame on you. Susumpain kayo ng Diyos. Maniwala kayo sa akin, susumpain kayo ng Diyos. Sabi ng Biblia, sumpain ng taong tumitiwala sa tao. Yang pagtitiwala ninyo kay Daniel Rason, kasumpa-sumpayan sa Diyos. Tapos sasabihin mo, ikaw Resty Reyes, na yung ginawa na pagdodonate ng bato ni kapatid na Monlaw, hindi credited sa langit. Dahil nagtanong lang naman siya Tinanong lang naman niya yung mga observation niya. Hindi ba pwedeng magtanong ngayon? Utos yun sa Biblia. Magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa mga bagay ng kautusan. Bakit ngayon? Pagka nagtatanong ang mga kapatid, binablock ka agad. Meron ba tayong ebidensya? Ayan yung mga pinopost ko. Hindi ba totoo, Daniel Rason, na merong circular yung junior mo at pinahold mo? Bakit? Kahiyaya. Pero alam mo, dapat nga mas maging maging mabuting halimbawa ka. Bakit si Bidel? Sinuspindi nyo. Sinirkular nyo. Tinanggalan ninyo ng dangal yung dalaga na apo ni Brother Eli. Sa palagay mo ba, Daniel Rason, kung buhay si Brother Eli, pwede nyong gawin kay Bidel yan? Punyeta ka, Daniel Rason. Alam ko maraming mga kapatid, maraming manggagawa, maraming mga KNP, maraming mga district servant. Sige pa, Brad Badong. Tirahin mo pa si Daniel Rason. Binablockmail kami niyan. Punyeta ka, Daniel Rason. Pinupunyeta kita. Kapunye-punyeta ang ginagawa mo. Binablockmail mo yung mga kapatid? Binablockmail mo yung mga KNP mo? Meron ba tayong ebidensya niyan? Nakapost din po yan sa Facebook ko, mga kapatid. Hindi ba totoo buhay pa si Brother Eli bago siya mamatay? Pinagalitan niya kayo? Pinagalitan ka niya ng matinding paggalit. Bakit? Buhay pa ako! Tinatraidor niyo na ako! Ganyan na ba kayo? Hindi ba totoo, Daniel Rason, na pinagalitan ka ni Brad Eli? Kaya yun po, mga kapatid. Nakakalungkot po yung mga nangyayari sa paligid po ngayon, dyan sa MCGI. Maraming mga kapatid yan po yung inaagapan namin ngayon ni Brad CJ at ng mga kasamang mga manggagawa na nagsipag-exit. At meron po mga kasamang mga manggagawa na mga closet ngayon. Ano po yung inaagapan namin? Yung mga kapatid na nawawalan ng pananampalataya dahil sa mga nangyayari. Nawawalan ng paniniwala sa Diyos dahil sa pinaggagawa ni Daniel Rason. Biruin mo, paano mo how can you save the souls of our brethren who have witnessed the Area 52 in Brazil
and the liquor selling in the restaurants of Brother Eli Soriano in Brazil. And here you are, Rodel Mangiliman, denying the fact that there are really witnesses, not only pictures, that are now rampant in social media. Pictures that Noel Abolencia is serving beer to the customers of Salute Restaurant in Brazil. Isn't it? It is bad to lie, Rodel Mangiliman. Why are you lying? Why are you denying the fact that you really are and you really know na nagtinda talaga kayo ng mga alak sa Brazil? Alam mo, Brad Rodel, naaawa po ako sa inyo. Kasi napakataas ng pagtingin ng mga kapatid sa inyo. Ngayon, unti-unti na rin po kayong nilalayasan ng Espiritu Santo. Bakit? Ayan, pinagmamatigas nyo po yung papayag po ba kayo, Brad Rodel, na maiimpyerno? Dadalhin mo sa impyerno ang buong angkan mo at buong angkan ng asawa mo? Ang sabi ng Panginoong Yesukristo nung tinutukso siya ni Satanas nung siya'y nag-aayuno, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Alam mo, Brad Rodel, kung talagang sumasampalataya ka sa Diyos, manindigan ka sa katotohanan, Brad Rodel. Tapos merong magsasabi na lumiwanag na gayon ng inyong, paano makikita yung mabubuting gawa ng MCGI kung hindi natin ipapakita? Bobo ba kayo? Basahin ninyo yung Biblia, Biblia, basahin ninyo. Mateo 6:1 hanggang 2, nasa doktrina yan pagka ikaw ay naglilimos. Huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, huwag kang gagaya sa mga mapagpaimbabaw na iniibig nilang magsipagbigay limos sa mga likuang daan upang sila'y makakita. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nilang sa kanila'y ganti. Yan nga ang nilalabanan ng Panginoong Yesukristo. Sabi ng Panginoong Yesukristo sa aban nyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nagbibigay kayo ng ikapu, ng yerba buena, ng komino, ng anis, etc. na winawalang halaga ninyo ang mga mahalagang bagay ng kautusan. Alin yun? Na dili iba't ang katarungan, ang pagkahabag, at ang pananampalataya. Ayan, wala kayong katarungan. Ngayon, sasabihin mo na salbahe ako? Sinong salbahe? Daniel Rason. Napakadali lang eh. Napakadali. Ang daming kapatid ngayon na nagsasabi, Brad Badong. Pwede namang sabihin ni Brad Daniel na, sige, tapos na, nandyan na yan eh. Sige, nandyan. Tawagin natin si Badong. Tawagin natin si Mami. Iharap natin sa kapatiran. Mami, nangangako ka ba sa harap ng kapatiran na hindi mo na sisiraan si Badong? Para, mapayapa na lahat? Badong, ikaw, nangangako ka ba na tatahimik ka? Nananahimik nga ako eh. Tapos sasabihin mo, nang-aano ka eh. Tapos, diba? Sasabihin mo, diba? Bakit puro ka diba? Ipagtanong ninyo sa Brazil. Kaya nga sinasabi ni Brad Eli nung buhay siya eh. Biro mo, nakita mo lang yung kapatid nakaupo. Sasabihin mo, tatamad-tamad.
Dapat nga pag nakita mo yung kapatid, ay salamat sa Diyos, yung kapatid ko nakaupo ngayon, nagpapahinga. Siguro pagod siya. Ayaw ninyo, di ba? Punyetang betrason ka. Ayaw mo, di ba? Na nakikita mo yung mga kapatid na nakaupo. Meron nga akong kasamang manggagawa doon Para makapagpahinga, ano pong ginagawa niya? Pumupunta sa CR. Tinuruan niya ako, sabi niya, Bes po kasi ang tawag niya sa akin Bes, alam mo ba? Kasi awang-awa siya sa akin Biro mo, madaling araw pa lang nagigising na ako. Tapos, pagkatapos naming trabahong kalabaw na walang pahinga sa farm, pagka uwi, aasikasuhin ko pa sila. Tapos mamasaihin ko silang dalawa. Gabi-gabi po yun, mga kapatid. Tinuruan ako nung kapatid na yun, nung kasama manggagawa. Ako kasi, pagka pagod na ako, pumupunta ako sa CR. Pinakinggan ko siya na nagpahinga ako sa CR. Talagang mainit ang mata sa akin nung kuwala na yun, yung punyetang betrason na yun. Totoo naman punyeta ka talaga, betrason. Nananahimik ako. Tapos kayo pa ang pinapasama ninyo. Di tanungin niyo si Sis Ranza Malyari. Tanungin ninyo si Brad Josel Malyari. Nung nagkita kayo sa Canada, siniraan mo ko, di ba? Punyetang betrason ka. Nung initial na sinabi mo sa kay Brad Josel, nagalit siya Pero anong sabi ni Brad Josel? Hindi ako pwedeng magalit kay Badong. Bakit? Hindi ko pa naman naririnig yung side niya. Bakit? Kasi kilala ka ni Brad Josel. Punyeta ka na betrason. Mabubulok ka sa impyerno. Maniwala ka sa akin, mabubulok ka sa impyerno, punyeta kang betrason ka. Ako na nga ang inapi ninyo. Ang tagal kong naglingkod sa inyo. May sahod ba ako? Yung allowance nga, hindi naman yan Hindi siya consistent. Kung kailan nyo lang maalala. Tapos pagkakain kami, nakatingin kayo, nakamatsyag kayo. Siyempre, pagod ka. Hindi ka na nga pinapasweldo, hindi ka papakainin. Minsan nga, tira-tirang pagkain yung pinapakain sa amin. Hindi ba totoo? Punyeta ka na betrason? Na tira-tira yung pagkain pinapakain nyo sa amin minsan? Tapos sasabihin ninyo, kayo ang sa Diyos. Ayan, hindi ba totoo? Dan rason na pinakulong mo yung kapatid mo? Na kumuha lang ng halaman na hindi mo naman pakikinabangan. Kinuha niya dun sa nakontrata niya na landscape. Meron silang kailangan na halaman doon. Yung halaman na yon, damong ligaw lang naman doon sa yung elephant ear, kung di ako nagkakamali. Damong ligaw lang naman. Diyan sa sa isang lupa mo. Biruin mo, hindi mo pa ipinagpaubaya sa iyong kapatid. Na kapatid din sa iglesia. Buhay nga binibigay Tanungin nyo, nandyan si Brad Ruben Rason, yung kapatid ni Dan Rason. Tanungin nyo po yung mga kapatid nila. Tanungin nyo, mga kapatid. Ngayon, isa na lang ang buhay na kapatid nung Bet Rason. Yung tatay ni Sis Ruth Soriano, si Brad Narsing Soriano. Tanungin nyo mga kapatid kung hindi totoo na masama ang ugali ng kanyang kapatid na si Bet Rason. Kaya nga nagagalit si Brother Eli dati sa kanya kay Brad Narsing Kasi lahat na lang ng mga kapatid nila sinusumbong, sinisiraan
ni Beth Rason. Kaya tingnan nyo po mga kapatid, sila ang nagpapasasa ngayon sa pera ng kapatiran. Bakit sabi ninyo mas reliable yung news network, yung news ng UNTV? Sabi ninyo, di ba? Ang slogan ninyo, ang aming nakita at aming narinig, siya naming ibinabalita. Kaya ang yabang ninyo eh. Pero bakit noong nagkaroon ng palakulan sa mismong pasalamat, Thanksgiving Day sa Apalit, bakit pinaalis ninyo? Hindi ninyo ibinalita. And dun pa lang, mag-aano ka na eh. Magtataka ka na eh. Dahil hindi yan nangyari sa panahon ni Brother Eli. Considering the fact na maluwag ang security noon dahil sobrang daming mga kapatid at hindi pa ganun wala pa tayong mga advanced na mga scanner. Pero bakit meron ng mga scanner? Ang dami ng ang tight na ng security, pero bakit nagkaroon ng palakulan? Kaya yun, nagkaroon ng sa mga kapatid eh. Nagkaroon sila ng wake up call. Sinabi ko rin yun doon sa Sinabi ko rin yan kay Sis Mary Ann Malyari. Yan, sinusumpa ng Diyos yung pamumuno ni Daniel Rason. Bakit? Biruin mo. Pasalamat mismo nagkaroon ng palakulan at during the prayer. Ibig sabihin, hindi nakikinig ang Diyos sa panalangin ng kongregasyon ng MCGI. Mga kapatid, bakit? Kung talagang nandyan pa ang Diyos, bakit pinahintulutan niya na magkaroon ng palakulan sa mismong oras ng pananalangin? Mga kapatid, kaya yun po mga kapatid ang masasabi ko lang po muna ngayon mga kapatid. Sana po wag po tayong magsasawang ipagmalasakit natin ang katotohanan. Wag po tayong matatakot mga kapatid na ipagmalasakit natin ang katotohanan. Maraming nagme-message sa akin, brother, lalantad kami sa tamang panahon. Aakyat kami sa live mo sa tamang panahon. Sa ngayon, ang maibibigay naming suporta sa iyo, brother, panalangin at moral support. Na-appreciate ko kayong lahat mga kapatid, especially yung mga kapatid sa Italy na nagme-message sa akin na, brother, welcome ka sa pamamahay namin. Actually, 2 pamilya yon na nagsabi sa akin na welcome ka po dito. Yung isa naman pamilya, welcome ka po dito. Yung si Brad Art, sabi niya, taga France daw siya. Brother, welcome ka sa bahay namin. Salamat po sa Diyos mga kapatid, na-appreciate ko po kayong lahat. Sana mga kapatid, magtulong-tulong po tayo na mapaalalahanan yung mga kapatid na sinisiraan, na wag po silang mawalan ng pag-asa. Dahil nakasulat po yun sa Biblia mga kapatid, na ipagkakanulo tayo. Ayan po yung ginagawa nila ngayon. Pinagkakanulo po tayo mga kapatid. And yung ginagawa nilang pangka-character assassinate sa atin, mga kapatid. Tapos, itong si Brad Monlao, pinatanggal. Di ko nga alam ngayon kung natanggal na siya doon sa trabaho niya. Kung mabuti ang budhi mo, Resty Reyes, biruin mo. Hindi nyo man lang kinausap. Nagtanong lang yung kapatid. Pinasama ninyo at pinatanggal. Sabi mo, ipapatanggal.
Wala na akong balita ngayon kung natanggal na ba. Kaya alam niyo po mga kapatid, huwag po tayong maniniwala sa mga nagsasabing walang Diyos. Meron po talagang Diyos mga kapatid. At huwag po tayong mawawalan ng pag-asa mga kapatid kung nakaramdam man tayo at nakaranas man tayo ng pang-aapi dito sa mundong ito. Meron pong perfect justice ang Diyos mga kapatid. Asahan niyo po yun. Meron pong perfect justice ang Diyos. Sana po mga kapatid, yung pong mga kapatid, meron yung kapatid sa Japan na kausap ko kahapon. Sister, meron ding exit dyan. Ibibigay ko po, ito po yung Facebook niya. Kausapin niyo po. Mga kapatid, yung pong mga kapatid na mga exit, mga closet, magtulong-tulong po tayo. Magpaalalahanan po tayo. Magdalahan po tayo ng pasanin ng isa't isa. Sabi ng Biblia, magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa, sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kaya mga kapatid, yun lang po muna. 8:55 na po. Maaga po ako nagising. Day off ko po kanina, supposedly Monday. Hindi po ako nakapag-day off kasi kakaalis lang po kanina nung anak at manugang nung boss ko, tsaka yung mga pinsan po niya. At yun lamang po ang masasabi ko ngayon. Sabi nga ng boss ko, kahit ano pan sabihin ng mga anak ko, wala silang karapatan dito sa negosyo ko. Negosyo ko to. Sabi po ng boss ko. At hindi ko po alam kung anong pinagsasabi nung kasama ko po dito dun sa Hindi ko alam kung totoo yung pinopost niya. Totoo man yun o hindi totoo, wala na po akong pakialam doon. Basta ang sabi ng boss ko, akong bahala sa'yo. Yun po mga kapatid, muli po, salamat po sa Diyos at maghari po palagi ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin mga kapatid at ang biyaya ng Diyos. Amen.